Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Optic Politics 6 minutes ago. Napakaganda ito kung mangyari sana. Meron siyang ginawa na executive order para sa creation ng independent commission na mag-imbestiga sa flood control scam. Kailang tinawag ito ni Optic Politics na MAC, kanang sample, MAC, MAC Executive Order, sample na sabi niya, this is the kind of executive order that Marcos will never sign. Binasa ko yung executive, napakaganda, napaka-effective. Pag ganito ang powers and function ng commission, sigurado may makukulong. Kaya lang sabi niya, Marcos will never sign because it dismantles his protection web and exposes his executive failures. But as a MAC proposal, it's deadly. It shows the public what a real anti-corruption mechanisms look like and how his administration deliberately avoids it. Okay. Ito na. Executive Order number 101, creating the Independent Flood Control Truth Commission to investigate ghost projects. Whereas, hindi ko na anuhin yung whereas ha. Punta na tayo sa Section 1, Creation. There is hereby created an Independent Flood Control Truth Commission mandated to investigate alleged ghost projects, systemic corruption, and misuse of funds in the planning, approval, and implementation of flood control and related infrastructure projects under the NEP and GAA. Section 2, Powers and Function. Yan. The Commission shall A. Conduct forensic audit of all flood control projects funded from fiscal years 2023 to 2025, including tracing of funds from the Department of Budget and Management to the Department of Public Works and Highways and its contractors. B. Exercise subpoena and contempt powers to compel attendance of witnesses, production of documents, and access to project sites. Ito, importante ito. Itong sinasabi ni Mayor Magalong na ang bottleneck, pero importante is gathering of documents. Kasi marami daw hindi magbibigay ng documents. Kaya kung may subpoena and contempt powers, mapilitan yung mga agencies magbigay ng documents, mapilitan silang mag-attend sa mga hearing. C. Hold public hearings to gather testimonies from officials, contractors, whistleblowers, and community stakeholders. D. Recommend criminal, administrative, and civil actions against public officials, contractors, and private persons found liable. E. Refer cases to the Office of the Ombudsman, the Department of Justice, and Sandigan Bayan for prosecution. And then, composition. Ito, ang pinaka-importante, composition. The commission shall be composed of 1. Chairperson, a retired justice of Supreme Court or Court of Appeals with proven integrity. The next, 2 forensic auditors with expertise in public finance and anti-money laundering investigations. Another one, 2 licensed civil engineers nominated by professional associations with no past DPWH or contractor affiliations. 1 representative each from COA, civil society, faith-based organization, and academy. All members shall undergo public vetting with their names published in national media for at least 30 days for public comment on conflicts of interest. And then, Section 4, Independence in Support. A.
The Commission shall enjoy fiscal autonomy with an initial appropriation of 500 million pesos sourced from the President's Contingency Fund. Gusto ba ng Presidente na mabawasan yung kanyang pondo ng 500 million? I don't think so. B. The Commission shall not be subject to supervision or control by any executive department or agency. C. The Commission may hire its own staff, consultants, and experts. So, yun na. Effectivity. So, napaka-powerful na commission kung ganito. Walang sasantuhin. Importante nga yung composition. So, sino kaya ang iniisip ng Pangulo na maging head? Baka ang magiging head si General Torre. Okay ba kayo kung si General Torre? Kung siyang maging head, ayoko. Pwede, member. Ang gusto kong maging head, yan, retired Supreme Court Justice. Or retired Ombudsman, kagaya ni Ombudsman Martires. Importante yung chairman. So, mga members yan, pwede si General Torre, Mayor Magalong, at sino pa bang ano. So, bakit hanggang ngayon, hindi pa, ang presidente, hanggang lang siya bisibisita, media interview, paiyak-iyak sa podcast interview, ganoon lang. Kaya lang, ang tagal. Naiinip na ako. May umaasa pa naman ako na may mangyayari sa investigation. Kaya lang, super bagal. Mas mabuti pa si Secretary Vince Dizon. Saludo ako sa new secretary ng DPWH dahil wala na, sinibak na nila, dismiss from the service na yon si Engineer Henry Alcantara. Mga ganun ba, kabilis na aksyon. Talagang totohanan ito si Secretary Vince Dizon. Sana kung siya na ang naging DPWH nung simula, pag-upo ng administrasyong ito, baka hindi nagkaganito ang DPWH. So, may maasahan ba tayo sa Pangulo? I don't know. Alanganin ako. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Mano Iking sa iyang tanom nga saging lakatan. So akong gibisita og na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman di ang iyang saging lakatan Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan. So dagan gyud ang iyang bunga. Og karon na napod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. So nagabuno siya sa putas. Muna ni siya ang putas. So kining iyang saging lakatan ni Manoy Boy, isa na ni katuig og 8 ka bulan. Muna ni ang una niyang tanom. So karon kaluoy sa Ginoo naa na bunga. So naa na gyud bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Kaluoy sa Ginoo namunga na gyud ang among mga tanom nga saging lakatan. So nalipay gyud mi. So muna sad ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy. So mga dagko na gyud. Kay kadtong una niyang tanom namunga naman karon. Og karon gawa sa pagpananom ilang manoy sa unang tanom nila nga lakatan, so karon nananom pod sila og kape. So muna ni ang ilang kape nga isa pa ka bulan. Og karon maupod ni ang gitanom ni Manoy Boy nga isa lang kapunuan nga kape. So wala pod ni niya ginaabunuan apan namunga. Makita nato nga dagan gyapon siya og bunga.
nagpasabot nga maayo gid ang kape dinhi sa amo agyod. Mat sa Ginoo Oo. sa nagsuporta sa among pagtananom Mm. na makahuas mi kansod. Salamat kay nang. Salamat sa